So, welcome mga katiits. So, all over the Philippines. O mga katiits, so ngayon meron na naman tayong isang napakagandang marker na pag-uusapan ngayon. So, ito yung marker na ating tatalakayin. Okay, so as what we can see, ito ay dahon. So, very clear at very accurate yung kanyang mga design. So, kamukhang-kamukha talaga siya dito sa dahon. Okay? So, ngayon mga katiits, ano bang meaning nito sa treasure kapag meron tayong ma-encounter ng mga dahon? So, yan yung ating pag-uusapan ngayon. So, tingnan muna natin tong design ng dahon. Okay? So, itong design. So, tingnan ng maigi. So, itong bato, yan. So, I think, nahukay nila ito sa ilalim. Kasi marami itong parte katiits na bato. So, ito yung ibang parte niya. So, ibagi natin dito sa inyo. Okay? So, yung ibang part niya ay nandito. Yan. So, ito yung ilan sa mga kasama doon sa bato na nahukay nila na mayroong dahon na sign. Okay? Yan yung isa sa kasamahan doon sa mga bato. So ngayon ito ay mga simento lamang. Okay? Simento. So paano nga ba nila ito ginawa na perfect na dahon sa katiitso? So itong ginawang halimbawa ni katiits na dahon, ito ay magkapariha talaga na design dito sa kanilang ginawa. So ano ba yung ginawa nilang design dito katiits? So ito ay dahon tapos binuhusan ng simento. Okay, kung kaya ganyan yung kanyang mukha. So nasa ilalim yung sign, ilalim to. Kasi yung dahon ay nilagay yan tapos binuhusan ng simento. Okay, kung kaya ganyan yung kanyang design. Okay? So ano bang meaning ng dahon katiits? Ang dahon kapag ganitong klase na dahon yung ating makikita, ibig sabihin continue digging. So nandoon sa ilalim yung item. Okay, meron ding dahon na yung design ay ganito lang katiitso. Halimbawa, ito'y bato at then dito may dahon. O yan. Ang meaning niyan katiits is the falling leaves, kung saan kung dito ka magtayo sa ibabaw, okay, halimbawa tao to, then maghulog ka ng dahon dito sa ibaba, kung saan huhulog yung dahon, nandoon yung digging spot. Okay, dito. So dito tayo mag-base sa kanyang matulis. Yan. Kung saan yan nakaturo, doon ka haharap. So nandito lang mismo sa front ng bato yung item. Okay, kapag ito yung halimbawa kapag ganitong klaseng sign nakaukit lang sa bato. Pero kapag mga sign na nahuhukay tulad nito, ang meaning yan continue digging. Okay, so nandoon na sa ilalim ng item. Okay, meron tayo ditong halimbawa na example na ipapakita sa inyo. Okay, so ito, for example katiits, under the tree. Okay, ito yung puno. Kasi ito ko talaga yung kadalasang area na mayroong sign na dahon. Kasi usually yung mga treasure niyan is dito sa kanyang harapan o dito sa kanyang likod or pwede rin dito sa kanyang gitna. Okay? So nakadepende yan. So let's assume na yung item or yung yung sign na kanilang nag-discover ay dito sa part na ito. Dito na nahukay. Okay, dahon.
na mayroong bato. Okay? So dito nila nahukay sa part na ito. So ngayon katits, kung nahukay nyo ito sa lalim, okay, mayroon yung mga lalim katits eh. Kung nahukay nyo ito sa lalim na 5 feet, okay, 5 feet, so it means ang treasure ay nandoon sa ilalim. Okay, dito nahukayan sa 5 feet, continue digging, so nandito yung item, okay, sa pinakailalim. Kasi yung ang meaning ng dahon, kapag ito ay nandito sa kanyang puno, ito ay mahuhulog. Okay, yan. Okay, kung saan yung straight nahulugan, nandito sa ibaba yung item. So ganun yung meaning yan. So sa sukat naman katiits, depende yan. Okay, nakadepende yan kung gaano yun kalalim. Pero actually, yung mga pinaka-common na mga sukat ng mga item sa treasure, nagre-range yan around 10 meters yung pinakamalalim, yung big deposit. Pero kapag mga giveaway, ay naran yan sa around 5 meters. So ito naman yung mga kasamahan or mga bato na kasama doon sa kanilang nahukay na may dahon. Okay, so ito ay simento pa rin katiits. Pero tansya ko, itong mga batong ito, yan, meron tong design. Ito mga bilog, meron yung purpose. Halimbawa, ganito yan katiits. So, kapag ito ay bilog, meron tong sukat dito. Yung ganan. So, meron tong mga bilog dito. So, ganito mga katiits, meron yung mga kahulugan. Okay? So, possible na dalawang item yung kanilang binaon. Ito yung big deposit, ito yung giveaway. Okay? So, malapad to katiits. I think nasa around 4 feet. 4 feet ata tong taas nito. Kung ito ay buo pa. Kasi ito ay basag-basag na. Okay? Kasi pag recover niyan sa ilalim, ay kailangan niyang basagin para makuha yung mga bato. So ito ay hindi ito klaro. So napakadumi pa siguro nito. Tapos nilinisan nila at dinala dito sa area ito. So mayroon yung mga kahulugan na ipinapahiwatig. So it means giveaway and big deposit. Okay? So yung pagbaon nila ay layering pa rin ito. Okay? Layering, ibig sabihin na mga butas na dalawang klase yung paghukay. Okay, halimbawa katiits, halimbawa dito meron silang ginawang butas. So dito sa first layer, ito yung dahon, mga 3 feet or 4 feet yung lalim. Nandito yung dahon nakalagay. Okay, yung dahon na na nakuha nyo. Then pag abot nyo na sa 5 meters, then dito na yung giveaway. Okay, giveaway. So pag abot nyo sa 10 to 20 meters dito sa ibaba, dito na nyo ma-encounter yung big deposit. Okay, so ganun yung mga possibility of treasure burial layout sa sign na ito. Okay, so the falling leaves, pwede dito babagsak kapag mahuhulog yung dahon. Ibig sabihin, nandito lang sa ibaba yung mga item na kabaon. Okay, so ganun yung meaning nito katiits sa kapag mga the falling leaves yung mga sign na ating makikita. Okay, so yun lang sa video na ito mga katiits. So huwag niyo kalimutang mag-subscribe and then i-hit yung notification bell para ma-update kayo sa ating
panibagong video tungkol sa legendary Yamashita treasures. Okay? So pwede rin kayong magbahagi sa atin ng mga pictures na gusto nyo ipa-decode. So yun lang, katiits, at maraming salamat sa inyong panonood.